Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2181. Nagdilim ang ekspresyon ni Jack nang marinig niya ang paliwanag ni Elder Godfrey. Ibig bang sabihin nito ay tinatanggap ng lihim na lugar na ito para sa mga yaman ang pagpasok naming mga tagalabas? Posible kayang ang lugar na ito ay naiwan ng isang sinaunang Panginoon, at ginawa niya ito sa paghahanap ng kanyang tagapagmana? Tumanggaw si Elder Godfrey. Lubos kong inirerekomenda na pumunta ka sa lugar na iyon dahil ang aking conclusion ay ang lihim na lugar para sa mga yaman ay isang manang na iniwan ng isang sinaunang Panginoon. Huminga ng malalim si Jack. Itinaas ni Elder Godfrey ang kanyang kamay at tinapik siya sa balikat. Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Kung mapapahamak ka, tandaan mo na mas mahalaga ang kaligtasan mo, at hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos niyang sabihin ito, hinawakan ni Elder Godfrey ang singsing na pagong sa kaliwang kamay niya gamit ang kanang kamay niya. Isang kislap lamang ng itim na liwanag ang nakita ni Jack bago lumitaw ang isang token na kasinlaki ng kanyang palad sa kamay ni Elder Godfrey. Kakaiba ang hugis ng token, at puno ito ng mga ukit ng lahat ng uri ng hindi maintindihang mga rune at spell. Mayroon pang ang mahinang kislap ng pulang liwanag dito. Tiningnan ni Elder Godfrey ang entry token ng ilang sandali bago ito inilagay sa mga kamay ni Jack, pagkatapos ay marahang bumantong hininga. Maaari kang pumasok sa secret place for resources sa pamamagitan ng mga kuweba sa kalawakan anumang oras gamit ang token na ito. Tumanggaw si Jack at hinigpitin ang hawak sa entry token. Sumulyap si Elder Godfrey kay Jack at idinagdag, hindi ko inirerekomenda ang ibang maglakbay kasama mo, at kailangan mong tanggihan ang sinumang naghahanap sa iyo. Sa tingin ko dapat kang pumasok sa lihim na lugar ng mag-isa. Kahit na pumasok ka sa kuweba ng kalawakan kasama ang mga kasama mo, mahihiwalay ka sa magulong espasyo at ipapadala sa iba't ibang lugar sa lihim na lugar. Kaya naman, walang saysay ang maglakbay kasama ang iba. Ang pakikisama ay makakatulong lamang kung makikilala mo ang ibang tao sa lihim na lugar at bubuuan sila doon, nobelang drama. Sila ay paghihiwalayin at ipadadala sa ibang mga lugar kapag naglalakbay patungo sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan sa pamamagitan ng mga kuweba sa kalawakan. Kung ganoon nga, wala talagang saysay na maglakbay kasama ang iba. Tanging ang mga taong nakilala niya sa lihim na lugar ang maituturing na kanyang mga kasama. Kinuha ni Elder Godfrey ang tiko at nagsalin ng tsaa para sa kanilang dalawa. Ang puso ng tao ay hindi mahuhulaan mula pa noong unang panahon. Hindi tayo basta-basta maaaring magtiwala sa kahit sino, kahit pa sila ay mga kapatid natin sa sekta. Kapag nakatagpo ka ng isang mahalagang bagay, ang inyong relasyon ay magiging kasing lutong ng papel sa bintana, at sa isang ihip lang ng hangin ay pupunitin ito. Agad siyang magiging kaaway mo. Tumanggaw si Jack at sinabing, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman planong maglakbay kasama ang iba. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nakarating si Jack sa kanyang destinasyon matapos siyang dalhin ng ilang beses ng transporter. Ito ay isang lote ng disyerto sa hilagang kanlurang direksyon ng West Cersei State na siyang tanging disyerto sa buong estado. Hindi inaasahan, ang lihim na lugar para sa mga yaman ay nakatago sa piraso ng disyerto na ito, at ang araw sa kalangitan ay nagpainit sa lupain. Naglakad si Jack sa disyerto kasama si Nash. Tutal, nasa labas sila ng Dul Sovereign Pavilion, at wala naman masyadong pag-aalinlangan. Alam ni Nash na pagkatapos ng nangyari nitong ilang araw, ang natitirang paglalakbay ay nakakabahala pa rin. Bumantong hininga siya nang walang magawa. Patawarin ninyo ang aking mga reklamo, ngunit sa palagay ko ay maaaring maging mahirap ang paglalakbay na ito patungo sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan, at kailangan mong maging lubhang maingat. Tumawa si Jack at sinabing, sigurado akong maraming mangyayari, at hindi ko gagawin ang biyaheng ito na parang paglalakad-lakad lang. Maghahanap ako ng kayamanan, at dahil nasa paghahanap tayo ng kayamanan, tiyak na makikipaglaban tayo sa ang iba ay higit pa sa mahahalagang kayamanan. Kabanata 2182. Maaaring mangyari ang isang kakilakilabot na labanan sa mga panahong iyon, at ang mga tao mula sa Corpse Pavilion ay kasali rin. Ang kapaligiran ay magiging lubhang kakilakilabot kapag pumasok tayo. Lalong nag-alala si Nash nang marinig niya ito. Tumigil siya sa paglalakad at iniunat ang kanyang kamay para hilahin ang braso ni Jack. Kung ganoon nga, bakit mo gustong pumasok? Baka mapunta ka sa lahat ng uri ng panganib pagkatapos mong pumasok. Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ang pinakamalakas.
Talagang natatakot ako, pero hindi ako maaaring tumigil dito dahil lang sa takot ko. Ang martial arts ay isang paglalakbay ng paglaban sa kalikasan upang baguhin ang ating buhay. Kung hindi tayo lalaban sa kalikasan at susulong, magiging pangkaraniwan lamang tayo. Napabuntong hininga na lamang si Nash nang marinig ito. Wala siyang imik at nagpatuloy sa pagsunod kay Jack habang patungo sila sa secret place for resources. Inilabas ni Jack ang mapa bilang sanggunian sa bawat 50 metro na kanilang nilakbay. Personal na iginuhit ni Elder Godfrey ang mapang ito para kay Jack, at ito ay upang magbigay ng gabay kay Jack sa posisyon ng secret place for resources. Tiningnan ng mabuti ni Jack ang mapa, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Tama kami, dapat ito ang lugar, pero bakit parang kulang ito? Puro buhangin lang ang nakikita ko rito." Lumapit din si Nash at tiningnan ang mapa, kahit hindi niya maintindihan ang nasa mapa. Sa sandaling ito, isang halatang mapang uyam ng ngisi ang narinig mula sa likuran nila. Nagulat si Jack sa narinig at lumingon, at nakita ang isang pamilyar na mukha. Griffin. Hindi kailanman inakala ni Jack na makakasalubong niya si Griffin sa lugar na ito. Tutal, walang nakakaalam maliban kay Elder Godfrey na galing siya sa Dole Sovereign Pavilion, at hindi niya dapat nakasalubong si Griffin. May isa pang lalaki sa tabi ni Griffin, at magkapareho sila ng mga mukha. Ang pangalang Howard Olson ay biglang lumitaw sa isipan ni Jack matapos niyang makita ang taong ito. Si Howard ba ito? Gayunpaman, ipinaalam na sa kanya ni Elder Godfrey noon na mayroon lamang 20 token, at pagkatapos niyang makuha ang isa sa mga pwesto, tanging ang nangungunang 6 na formal na disipulo ang pipiliin. Wala itong kinalaman kay Howard. Galit na tumawa si Griffin at naglakad paabant ng 2 hakbang. Sinuri niya si Jack nang may mapangot siyang tingin sa mga mata. Sino ang mag-aakala na magkakaroon tayo ng ganito kalaking kapalaran? Hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. Kumunat ang noo ni Jack nang mabalot siya ng gulat. Sa totoo lang, hindi lang dahil nabangga niya si Griffin at ang kapatid nito, kundi dahil wala siyang napansing tao sa paligid at hindi man lang niya narinig ang mga yabag. Tila biglang sumulpot ang magkapatid na Olsen sa likuran niya na ikinatakot ni Jack. Gayunpaman, hindi naunawaan ni Griffin ang iniisip ni Jack. Sumulyap siya kay Nash na nakatayo sa likuran ni Jack. Sino ito? Nasa huling yugto pa lang siya nang nakuha na level. Siya ba ang utusan mo? Kung ganoon nga, nakakatawa pa ito. Hindi mo ba kayang alagaan ang sarili mo? Bakit mo pa kailangang magdala ng utusan sa ganoong lugar? Sumabog ang galit ni Jack nang marinig niya ito. Napigilan pa rin ni Jack ang sarili niya kung sinasaktan lang nila ang sarili niya, pero ang sinabi ni Griffin ay patungkol kay Nash. Pinaikit ni Jack ang mga mata at hinayla si Nash sa likuran niya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, tigilan mo na ang pagsasabi ng lahat ng pumapasok sa isip mo ng ganyan. Ano bang kinalaman ko sa'yo? Huwag kang magalit, negosyo ko. Kung marami ka pang oras, tulungan mo ang isang tao na ilakad ang aso nila, at huwag kang lumapit sa tenga ko at tumahol. Bagamat hindi naman bastos ang mga sinabi ni Jack, tahasan pa rin nilang sinasaway si Griffin. Namula ng mapula ang mukha ni Griffin dahil hindi pa niya naranasan ang ganitong pagtrato. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay, at ang kanyang espada ay mabilis na nahugot mula sa kaluban nito. Ang pilak na espada ay kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng araw. Hawak ni Griffin ang espada gamit ang kanyang kanang kamay at itinutok ito sa mukha ni Jack. Kabanata 2183. Gayunpaman, si Jack ay ngumisi lamang, hindi natatakot o natakot. Basura, sigaw ni Griffin. Ang lakas ng loob mo na hindi ako respetuhin. Papatayin kita. Dahil doon, ginamit ni Griffin ang kanyang tunay na enerhiya at akmang aatakihin si Jack nang hawakan ni Howard, na nakatayo sa likuran ni Griffin, ang balikat ng kanyang kapatid nang mapansin niyang aatake si Griffin. Kapatid, hindi ito ang oras para lumaban. Kahit ano paman, mga disipulo tayo mula sa iisang sekta, at napapaligiran tayo ng mga kuweba sa kalawakan. Kung magugulo ang espasyo sa paligid natin, maaaring biglang may lumitaw na tao mula sa kung saan. Sa oras na iyon, maaaring kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa lalaking ito. Sigurado akong alam mo ang mga patakaran ng ating sekta, parurusahan ka kung mamamatay siya o malubha ang sugat sa kamay mo. Ipinagbawal ng Dole Sovereign Pavilion sa kanilang mga disipulo ang pagpatay sa isa't isa sa mga lugar sa labas ng kanilang sekta. Bahagyang namutla ang mukha ni Griffin habang nakatitig kay Jack. Bahagyang nanginig ang mga kalamnan sa mukha nito. Huwag kang masyadong mayabang, Angus. Maaaring hindi kita mapatay ngayon, pero hindi ibig sabihin nito ay mananatili ang swerte mo pagkatapos mong umalis sa lihim na lugar. Higit pa riyan, hindi lang ako ang gustong pumatay sa iyo.
Napakaraming tao na ang nasaktan mo, at baka mamatay ka na lang bago pa ako makagawa ng kahit ano sa iyo. Muling bumalik sa kaluban ang espadang hawak ni Griffin kasabay ng pagkumpas ng kanyang manggas. Ngumisi siya at tumingin sa paligid bago igalaw ang kanyang mga kamay, pinapagana ang kanyang tunay na enerhiya at sinuntok ang espasyo sa harap niya. Lumitaw ang mga alon sa espasyo sa harap niya. Isang kislap ng kaligayahan ang sumilay sa mga mata ni Griffin habang naglalakad siya patungo sa lugar kung saan pinakakita ang mga alon. Kinuha ni Griffin ang kanyang entry token at itinulak ito paarap. Ang entry token ay tila nahulog sa tubig nang lumunin ito ng espasyo sa harap niya. Nang sumunod na sandali, isang maliwanag na liwanag ang sumilay kay Griffin at nawala siya sa harap nila. Tila hindi nagulat si Howard sa nangyari. Lumingon siya kay Jack. Nagtataka ka ba kung bakit ako nandito, gayong wala na namang natitirang mga bakas para sa akin? Napanganga si Jack. Tiyak na mausisa siya, ngunit bigla na lang sumagi sa isip niya ang ideyang iyon at ayaw niyang alamin ang tunay na dahilan. Gayunpaman, nagsalita si Howard na parang sabik si Jack na malaman kung ano ang nangyayari. Ngumisi si Jack at hindi man lang sumulyap kay Howard, ngunit alam ni Howard na masyadong mausisa si Jack sa dahilan. Kaya't ngumiti siya at humarap kay Jack. May kapangyarihan ang pamilya namin sa Dulce Sovereign Pavilion, at hindi mahirap para sa akin na makakuha ng pwesto hanggat gusto ko. Sinubukan ng kapatid ko na pangalagaan ang prestihiyo mo sa pamamagitan ng paghiling. Sa iyo na isuko ang pwesto, ngunit tinanggihan mo kami. Talagang hindi mo mapag-iba ang mabuti sa masama. Dahil doon, kinuha ni Howard ang kanyang entry token bago pa man makapagsalita si Jack. Hinayaan niyang maghalo ang entry token sa mga space cave bago pa man matakpan ng liwanag ang buong katawan niya. Tulad ni Griffin, naglaho siya sa space cave at pumasok sa secret place for resources. Walang imik na gumalaw ang mga sulok ng bibig ni Jack. Parehong may parehong ugali ang magkapatid na Olsen. Sila ay kakaiba at hindi makatwiran. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2184. Ang sinabi ni Howard ay nagpapahiwatig na nagpakita sila ng respeto sa kanya sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na isuko ang pwesto, ngunit hindi kinilala ni Jack ang kanilang kabaitan sa pamamagitan ng pagtanggi. Hindi maiwasan ni Jack ang mapamura. Ang ilan sa mga taong ito ay kakaiba, at lagi silang nakakaisip ng mga mapangahas na dahilan. Pakiramdam lang ni Jackie ay kitawa-tawa ang mga ito. Dumilim ang ekspresyon ni Nash. Bakit ba ang kasuklam-suklam ng 2 taong ito? Ano ba ang pinag-uusapan nila? Bakit mo siya bibigyan ng pwesto? At wala kang katwiran sa hindi mo paggawa niyan. Sino ba siya sa akala niya? Iniisip niya na isa siyang Diyos at kayang tapakan ang kahit sino, pero ang mga plano niya ay walang silbi sa akin, sabi ni Jack na may malamig na ekspresyon sa mukha. Napabuntong hininga si Nash at pakiramdam niya ay walang maayos na nangyayari sa lugar na ito. Mas simple ang mga bagay-bagay noong nasa Daxia sila. Gayunpaman, si Jack ay masyadong nakatutok sa paghabol sa tugatog ng martial arts, at tiyak na wala siyang masabi na nakakapanghina ng loob. Lumingon si Nash at tumingin kay Jack nang may seryosong ekspresyon sa mukha. Kailangan mong mag-ingat pagpasok mo sa lihim na lugar. Mag-ingat ka dahil tiyak na guguluhin ka ng magkapatid na iyon doon. Tumanggaw si Jack at tumingin sa paligid. Bamantong hininga siya nang walang magawa, hindi makaisip ng paraan sa ginawa ni Elder Godfrey. Napakaraming bagay ang ipinaalala sa kanya ng matanda ngunit nakalimutan niya ang pinakamahalagang bahagi. Walang ideya si Jack kung paano makapasok sa mga kuweba sa kalawakan, lalo na't hindi ipinakita ni Griffin kung paano ito gawin. Ilang sandali lang ang nakalipas. Lumalabas na ang espasyo sa paligid niya ay puno ng mga kuweba sa kalawakan. Gayunpaman, kailangan pasiglahin ng isang tao ang nakapalibot na espasyo gamit ang kanyang tunay na enerhiya upang mahanap ang gitnang punto ng mga kuweba sa kalawakan. Ilang sandali lang ang nakalipas, lumitaw ang magkapatid na Olsen nang walang tunog dahil napapaligiran si Jack ng mga kuweba sa kalawakan na maaaring hamarang sa paningin at pandinig ng isang tao. Ito ay isang lugar na may mga bundok na hindi pantay ang taas. Ang lupain ay natatakpan ng mga damo, at itinaas niya ang kanyang ulo upang makita ang isang malaking puno. Gayunpaman, nakaharang ang mga bundok sa isang malaking lugar, at wala na siyang makita pa. Tumangala si Jack at hindi niya makita ang araw, ngunit maliwanag ang kanyang paligid na parang tanghali. Lumingon si Jack sa kanyang kinatatayuan at nasanay sa kanyang paligid, huminga ng malalim nang hindi niya maramdaman ang anumang uri ng panganib. Ito ang maalamat na lihim na lugar para sa mga yaman. Gamit ang buto ng mustasa bilang kanyang kagamitan, nagawa ni Jack na madala ang lahat ng nasa buto ng mustasa sa lugar kahit na iisa lang ang kanyang token para makapasok.
Patuloy na nakatayo si Nash sa tabi ni Jack. Tiningnan niya ang mga hindi pantay na bundok na nakapalibot sa kanila at sinabing, mapalad tayo na hindi tayo nadala sa isang lubhang mapanganib na lugar. Napakamalas natin kung ganoon. Lumuhad si Jack at pumitas ng isang maliit na piraso ng damo bago inilagay sa ilalim ng kanyang ilong para amuyin. Pagkatapos ay pinahid niya ang damo gamit ang kanyang mga kamay. Tumawa ng mahina si Nash at walang magawang sinabi, bakit ka umaarte na parang bata kung nasa ganitong edad ka na? Ngumiti si Jack at sumagot, gusto ko lang malaman kung totoo ba ang mundong ito. Hindi napigilan ni Nash ang pagkunot ng noo nang marinig niya ito. Ano sa tingin mo? Tinanggal ni Jack ang damo bago kumuha ng tisyo para panasan ang dumi at mga berdeng dahon sa kanyang kamay. Dapat totoo yan. Pero, kinu-question ko kung totoo ang lugar. Masyadong makatotohanan ang pakiramdam. Pakiramdam ni Nash ay wala siyang masabi nang marinig niya ang sinabi ni Jack. Napahawang ang mga sulok ng kanyang bibig. Magsasalita na sana siya nang biglang hinawakan ni Jack ang kanyang braso. Kabanata 2185. Tumingin si Nash kay Jack nang nanlalaki ang mga mata. Kumunat ang noo ni Jack habang hininaan ang boses. Bilasan mo bumalik sa mustard seed. May nararamdaman akong papalapit. Namutla si Nash nang marinig ito. Hindi na siya naglakas loob na mag-atubili at agad na pumasok sa butil ng mustasa, naiwan si Jack na lamang ang natirang nakatayo roon. Kumunat ang noo ni Jack habang nanlalaki ang mga mata habang minamasdan ang paligid. Pareho pa rin itong hindi pantay na mga bundok at malawak na kalangitan. Pagkatapos ng 3 paghinga, naging malinaw ang malalambot na yabag sa kanyang harapan. Tumangala si Jack at walang malay na huminga. May isang bahagyang mas mataas na bundok na 40 hanggang 50 metro ang layo mula sa kanya, at isang lobo na may 3 ulo ang nakatayo sa bundok. Ang lobong may 3 ulo na ito ay isang talampakan ang taas at nakatayo sa pinakamataas na tuktok ng bundok na naglalagay ng anino. Ang 3 ulo ng lobo ay tila nagbabahagi ng iisang katawan, at ang 6 na mata nito ay nakatitig ng diretso kay Jack. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Jack habang hindi niya namamalayang sinusuri ang husay sa pakikipaglaban ng lobong may 3 ulo, ngunit nabigo siyang matukoy ang husay nito sa pakikipaglaban sa huli. Lalong nawala ng malay si Jack nang mapagtantong niya ito. Binasa niya ang lahat ng sinaunang balumbon upang maunawaan ang kontinente ng Hestia, ngunit wala ni isa sa mga ito ang naglalarawan sa lobong may 3 ulo. Nagresulta ito sa pagkalito ni Jack, at ang pagdududa kung matatalo ba talaga ang halimaw na ito ay bumangon sa kanyang kalooban. Huminga ng malalim si Jack at kumuha ng 10 itim na punyal mula sa binhi ng mustasa. Lumulutang sa ere ang mga itim na punyal habang itinataas ni Jack ang kanyang mga kamay. Natakpan ng itim na hamog ang 10 itim na punyal, at parang mga makamandag na pangil ng ulupong ang mga ito. Naunawaan ng lobong may 3 ulo na aatakehin na ni Jack ang sarili kaya sinulyapan niya si Jack mula sa itaas gamit ang 6 nitong mata. May bahid ng paghamak ang sumilay sa mga mata ng lobo, at ang mga sulok ng bibig ni Jack ay walang magawang kumibo. Posible kayang nakalusot ang lobong may 3 ulo sa kaharian ng Tagsibol. Bakit naman kikilos ng ganito kataas at kalakas ang lobo? Dahan-dahang lumapit ang lobong may 3 ulo kay Jack nang may matatag na mga hakbang. Huminga ng malalim si Jack dahil gusto niyang subukan ang husay sa pakikipaglaban ng lobong may 3 ulo. Kung hindi niya matatalo ang lobo, maaari siyang tumalikod at tumakas ng hindi lumilingon. Nang akma na niyang i-activate ang Destroying the Void, biglang may narinig siyang tunog ng isang bagay na naglalakbay sa kalangitan mula sa malayo. Isang mahabang palaso ang tumulo mula sa malayo ng napakabilis. Ang palaso ay napapalibutan ng isang bilog ng malamulto at maputlang asul na apoy. Ang lobong may 3 ulo ay mukhang mabangis at mapanghamak kahit na ang palaso ay lumilipad. Sabay-sabay na ibinuko ng 3 ulong lobo ang kanilang mga bibig at tila isasagawa na nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Gayunpaman, masyadong mabilis ang mahabang palaso, at bago pa man makapaglabas ng pag-atake ang lobong may 3 ulo, ang palaso na nababalutan ng asul na apoy ay tumama sa gitnang ulo ng may malakas na boses. Agad na sumigaw ng malakas ang lobo na may 3 ulo at bumagsak sa lupa nang mawalan ito ng balanse. Patuloy na gamulong-gulong ang lobo sa sahig na parang gustong subukang bunutin ang mahabang palasong. Nakatusok sa kanyang ulo. Ayos ka lang ba, nakababatang kapatid? Isang nakakaaliw na boses ang nagmula sa malayo. Lumingon si Jack para tingnan ito at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng pormal na kasuotan ng mga disipulo ng Thousand Leaves Pavilion na tumatakbo palapit sa kanya mula sa malayo. Tinaasan ni Jack ang kanyang kilay at hindi ibinaba ang kanyang sandata. Bagamat ang taong ito ay mula sa Thousand Leaves Pavilion, hindi masisiguro ni Jack kung ang taong ito ay may lihim na motibo.
Habang papalapit siya, natuklasan ni Jack na hindi siya nag-iisa, may mga 3 pang tao ang sumusunod sa kanya. Gayunpaman, hindi lahat ng 3 lalaking ito ay mga disipulo ng Thousand Leaves Pavilion. 2 sa kanila ang nakasuot ng kasuotan ng mga formal na disipulo ng Muddled Origin Clan. Napataas ang kilay ni Jack sa gulat at tumango sa taong nakatayo sa harap. Kabanata 2186. Humajejek si Heathby. Hindi mo kailangang matakot. Ang lobong may 3 ulo na ito ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na antas at siya ay labis na hanggal. Iniisip ng lobo na hindi ito matatalo sa burol na ito. Nakahinga ng maluwag si Jack nang marinig ang sinabi ng taong ito. Sa simula, pinaghihinalaan niya na ang lobong may 3 ulo ay nasa Spring Solidifying Realm. Kung tutuusin, hindi niya masuri ang husay sa pakikipaglaban ng kabilang panig kung mas mataas ang husay nila sa pakikipaglaban kumpara sa kanya. Gayunpaman, hindi makatuwiran para sa kanya na hindi matukoy ang husay sa pakikipaglaban ng lobong may 3 ulong ito kung ang lobo ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na antas. Alam ni Heath ang iniisip ni Jack mula sa ekspresyon ng mukha nito. Sumili ang isang ngiti habang ipinaliwanag niya, ang mga patakaran ng langit at lupa sa mundong ito ay iba sa nasa labas na mundo. Hindi mo maaaring gamitin ang lumang paraan upang malaman ang tungkol sa husay sa pakikipaglaban ng halimaw na ito, ngunit sa halip, kailangan mo itong husgahan batay sa aura na inilalabas nila. Tumango si Jack dahil hindi niya lubos na maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Sa katunayan, parehong magiliw siyang tiningnan ng mga disipulo ng Thousand Leaves Pavilion ngunit medyo naiiba ang tingin sa kanya ng mga disipulo mula sa Muddled Origin Clan. May bahid ng pangungutya sa kanilang mga mata habang sinusuri siya. Hindi nagulat si Jack nang tingnan siya ng mga disipulo mula sa Muddled Origin Clan sa ganoong paraan. Tutal, matagal nang may kasaysayan ang Dual Sovereign Pavilion at Muddled Origin Clan. Natural lang sa kanila na hindi magkaroon ng magandang pakikitungo sa kanya nang makita nila ang kasuotan ng Dual Sovereign Pavilion na suot niya. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, nagkakilala na ang lahat. Sa 2 disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion, ang kumausap sa kanya ay si Heathby habang ang nakatayo sa likuran ay si Byron Reed. Tungkol naman sa mga disipulo mula sa Muddled Origin Clan, isa sa kanila ay sina Frank Wack at Edric Law. Walang pakialam ang 2 iyon kay Jack. Hindi tumugon si Jack sa kanilang saloobin at wala rin siyang pakialam sa kanila. Tumawa si Heath at sinabing habang sumasaludo gamit ang kanyang mga kamay, tinipon tayo ng tadhana rito. Gumagala pa rin tayo sa mga burol na ito matapos maglakad ng mahigit kalahating araw. Gayunpaman, nakatanggap ako ng balita mula sa mga matatanda na hindi lamang ang mga bundok na ito ang nasa secret place for resources. Mayroon ding mga tuloy-tuloy na bundok at isang walang katapusang piraso ng kaparangan. Kung walang kasama kapag naglalakbay sa malaking piraso ng lupang ito, ang mga panganib na kinakaharap natin sa lihim na lugar ay maaaring magbanta sa buhay. Kaya, iminumungkahi kung maglakbay tayo ng magkasama. Magtrato tayo ng taos puso at magtutulungan tayo. Kapag may dumating na panganib, tama ba? Nang kumilos sila para patayin ang lobong may 3 ulo, nahulaan na ni Jack na nandito sila para makipag-alyansa sa kanya. Kumunat ang noo ni Jack ngunit hindi agad sumagot kay Heath. Sanay na siyang maglakbay ng mag-isa at mahihigpitin siya kung maglalakbay siyang kasama ang iba dahil sa dami ng mga sikretong itinatago niya. Gayunpaman, isa itong hindi pamilyar at mapanganib na lugar para kay Jack. Kung magpapatuloy siya sa paglalakbay ng mag-isa, maaaring maharap siya sa isang mapanganib na sitwasyon na hindi niya kayang lutasin. Kung maglalakbay silang 5 ng magkasama, mas mataas ang kanilang tsansa na mabuhay. Same time na tumango si Jack nang maisip niya ito. Gayunpaman, ang disipulo ng Muddled Origin Clan, si Frank, ay malamig nang yumuyuko at nagsimulang magsalita bago pa man makapagsalita si Jack. Binata, ano ang ikinalulungkot mo? Nasa huling yugto na tayo ng likas na antas at nasa kawalan tayo ng pagkakataong dalhin ka, isang taong nasa gitnang yugto ng likas na antas. Paano ka nag-aalangan? Sa tingin mo ba ay magdudulot kami sa iyo ng gulo? Sa katunayan, mga 3 paghinga pa lang ang nahinto ni Jack at hindi niya inaasahan na agad nahahanapan siya ni Frank ng mali. Sumulyap si Jack kay Frank at nakita niya ang pagkunot ng noo sa mukha ni Frank habang nakatitig ito kay Jack ng may paghamak. Ang ekspresyon sa mukha nito ay para bang inaakusahan kung gaano kawalang utang loob si Jack. Ngumisi si Jack, lahat tayo ay may kanya-kanyang alalahanin at walang anumang bagay sa pagitan natin ang makakapagpabagsak sa atin. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat Kabanata po. 2187. Bahagyang dumilim ang mukha ni Frank nang marinig niya kung gaano kaprangka si Jack.
Napakawalang hiya mong yabang. Sino ang sinabi mong magpapabagsak sa isa? Ang lakas ng loob mo. Bakit hindi mo imulat ang mga mata mo at tingnang mabuti? Tingnan mo ang husay mo sa pakikipaglaban at ang husay natin sa pakikipaglaban. Ngayon lang, kumilos lang tayo dahil akala natin ay may isa pa tayong miyembro na nasa huling yugto ng innate level. Gayunpaman, napagtanto namin na isa ka palang binata na nasa intermediate stage pagkatapos naming makalapit. Kumunat ang noo ni Jack nang maging agresibo si Frank, patuloy siyang gumagawa ng eksena gamit ang husay ni Jack sa pakikipaglaban para supilan siya. Ayaw ni Jack na magkaroon ng alitan sa kanila kung hindi siya pinukaw ng 2 taong ito. Gayunpaman, hindi na niya ito natiis dahil patuloy na ginugulo siya ni Frank. Ano ang problema sa intermediate stage at final stage ng innate level? Sa tingin mo ba ay kaya mong maglakad-lakad at gawin ang anumang gusto mo dahil nasa final stage ka na ng innate level? Sa totoo lang, wala namang kahulugan sa akin ang husay mo sa pakikipaglaban. Kung hindi ka kumbinsido, makipagdulo ka na lang sa akin ngayon. Si Frank, na nakatayo sa harap ni Jack, ay kapantay ni Oliver at hindi talaga siya masyadong pinansin ni Jack. Gayunpaman, nagalit si Frank matapos marinig ang sinabi ni Jack. Bigla siyang sumugod at itinuro ang mukha ni Jack. Napakaarte mong binata. Paano mo ako hinamon? Sige, ipapakita ko sa iyo ang kahulugan ng pagsupil mula sa isang mas mataas na kaharian. Hinawakan niya ang singsing na pinag-iimbakan niya gamit ang kanang kamay at isang espadang 3 talampakan ng haba ang lumitaw sa kanyang kamay. Kulay pula ang espada at tila nagliliyab sa walang katapusang apoy. Agad na sumugod si Heath nang nakakunot ang noo at hinawakan ang kanang kamay ni Frank. Pag-usapan natin ito ng mabuti at huwag tayong mag-away. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Kung mag-aaway talaga tayo, hindi lang natin masisira ang relasyon natin, matatalo pa tayo. Bakit hindi nyo isipin? Tungkol dito, hindi ito ang ating kani-kanilang sekta at ang lugar na ito ay puno ng lahat ng uri ng panganib. Wala tayong ideya kung kailan lilito ang mga kalaban o malalakas na halimaw na hayop. Kaya, tiyak na hindi tayo maaaring magsimula ng away sa ating mga sarili. Sa sobrang galit ni Frank ay bahagyang nanginginig ang mga kalamnan sa mukha niya. Hinawakan ni Heath ang kanang braso niya ng mahigpit kaya hindi niya mabitawan ang braso nito. Wala na siyang nagawa kundi itigil ang plano niyang makipaglaban sa binata sa harap niya. Gayunpaman, lalong lumakas ang tingin niya kay Jack. Parang tatagterin niya si Jack kung hindi siya pipigilan ni Heath. Bamantong hininga si Jack nang walang magawa. Wala siyang ideya na magagalit sa kanya ang iba gayong wala naman siyang ginagawang mali. Sa katunayan, walang masama sa kung paano tumugon si Jack. Sinamantala ni Frank ang pagkakataong ito para hanapan siya ng mali dahil mas mababa ang husay niya sa pakikipaglaban at isa siyang disipulo ng Dole Sovereign Pavilion. Ngumisi si Jack nang maisip niya ito. Tama si Senior Brother Heath. Lubhang mapanganib ang lugar na ito at wala tayong mapapala kung lalaban tayo rito. Gayunpaman, hindi ako natatakot kung gusto mong makipaglaban sa akin ng malakas. Malamig na tumawa si Frank at lumitaw ang isang mapang-uyam na tingin sa kanyang mga mata. Itinabi niya ang espadang hawak niya at hinugot ang kanang kamay mula sa pagkakahawak ni Heath. Ikinumpas niya ang kanyang mga manggas at itinaas ang kanyang baba ng mayabang habang sinasabi kay Jack, kailangan mong pasalamatan si Senior Brother Heath sa paglapit upang magsalita para sa iyo. Kung hindi, hindi dito. Matatapos ang nangyari ngayon. Ayaw makipagtalo ni Jack sa isang taong katulad niya. Kung gusto niyang kumilos, natural lang na ipapakita sa kanya ni Jack kung ano ang ibig sabihin ng pagharap sa mga hamon mula sa mas mababang antas. Kabanata 2188. Humarap si Heath kay Jack. Tumawa siya ng mahina para maibsan ang tensyon. Huwag mo siyang pansinin, Kuya Jack. Mabilis siyang magsalita, pero wala siyang masamang balak. Mukhang nalungkot si Frank matapos marinig iyon, at gusto pa sanang magsalita ng ilan pang salita, ngunit pinigilan siya ni Edric na nakatayo sa tabi niya. Kumunat ang noo ni Edric at maingat na umiling kay Frank, itinuro dito na huwag nang magsimula ng away sa oras na ito. Huminga ng malalim si Frank, sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Iniwas niya ang tingin kay Jack. Tumanggaw si Jack nang walang pag-aalinlangan. Humakbang si Heath paabant at muling sinabi, isa ka na sa amin ngayon dahil pumayag kang sumama sa amin. Mapagkunwari at walang kabuluhan ang kanyang mga salita. Hindi ito pinapansin ni Jack. Pagkatapos ay itinuro ni Heath ang patay na lobo na may 3 ulo na nasa lupa at sinabing, dahil lahat tayo ay miyembro na ng koponan ngayon, kailangan ninyong malaman ang ilang pangunahing tuntunin. Nandito ang lahat para makakuha ng ilang magagandang bagay. Bagamat hindi pa tayo katagalan pumunta rito, nakatuklas na tayo ng ilang spirited grass at spirited herb at nakapatay na rin ng ilang halimaw na hayop. Magagandang bagay ang lahat ng ito.
Mahirap hatiin ng pantay ang mga paninda noong 4 kami, kaya gumawa ako ng maliit na tuntunin. Pagdating sa spirited grass at spirited herb, kung sino ang unang makakita nito ang may karapatan dito. Pagdating sa mga halimaw na hayop, ang pinakamahalagang bagay ay mapupunta sa taong gumawa ng pinakamaraming pag-atake o nagbigay ng nakamamatay na suntok. Para sa iba pang mga bagay, tatawid tayo sa tulay pagdating natin doon. Tumango lang si Jack at walang sinabi. Gayunpaman, sa kanyang puso, sinimulan niyang suriin si Heath. Lahat ng mga bagay na nabanggit niya ay parang tama, ngunit lahat ng mga spirited grass, spirited herb, at mga bagay sa mga halimaw na hayop ay mga karaniwang bagay lamang sa secret place for resources. Natural, naroon sila upang makahanap ng isang hindi pangkaraniwang master treasure. Ayon sa alamat, ang lugar na iyon ay isang manang iniwan ng mga sinaunang Panginoon. Marahil ay matatagpuan nila ang mana ng mga sinaunang Panginoon. Pagdating doon, paano ito ipamamahagi? Sigurado si Jack na hindi magiging palabiro si Heath pagdating sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Hindi hanggal si Jack, hindi siya karapat-dapat tawaging tao kung hindi niya naunawaan ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ni Heath. Ang katotohanang sinabi niyang lahat sila ay tatawid sa tulay pagdating sa iba pang mga bagay ay nangangahulugan na nag-iiwan siya ng daan palabas para sa kanyang sarili. Nanatiling nakangiti si Heath ng mapayapa, parang isang sariwang simoy ng hangin. Ang lobong ito na may 3 ulo ay pinatay ni Brother Byron. Wala tayong ginawa kaya ang masiglang kaibuturan at lahat ng iba pang mahahalagang gamit ng lobo ay pag-aari niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na nag-abalang tingnan pa ni Byron ang nararamdaman ng iba bago naglakad papunta sa bangkay ng lobo na may 3 ulo. Kumuha siya ng maikling talon mula sa imbakan, hiniwa ang tiyan ng lobo ng may kahusayan, at hinugot ang isang mapusyaw na kulay abong puso. Kumuha siya ng isang piraso ng puting basahan, pinunasan ng dugo rito, at itinago ang masiglang kaibuturan ng lobong may 3 ulo sa kanyang imbakan sa harap ng lahat. Walang umimik sa buong proseso. Hindi nawala ang magiliw ng ngiti sa mukha ni Heath habang iginagala niya ang kanyang mga mata. Sa lahat, kumunat ang noo ni Jack at tahimik na tiningnan ang bangkay ng lobong may 3 ulo. Mamamatay sana ang lobong ito sa kamay ko kung hindi lang dumating ang mga taong ito ngayon. Sa isiping ito, mapait siyang natawa sa sarili. Alam nilang ang lobong ito ay nasa unang yugto pa lang ng likas na antas, na isang bagay na madali kong mapapatay, ngunit nagpasya pa rin silang agawin ito mula mismo sa ilalim ng ilong ko. Ano ang mga tuntunin? Iyon ay isang bagay na hinugot nila para gawin ito para maangkin nila ang lobo para sa kanilang sarili. Kabanata 2189. Sa paraan ng pagpaparinig ni Heath ay parang walang kaina-hinala sa sinabi niya, ngunit hindi kailangan ng isang rocket scientist para malaman na may mali sa buong kasunduan. Malinaw na ang tanging iniisip lang ni Heath ay ang kanyang mga kapatid sa sekta at hindi ang tinatawag na kapatid tulad ni Jack. Hoy, bakit mo tinitingnan ng ganyan ang lobong may 3 ulo? Hindi mo ba gusto ang mga pangunahing patakaran? Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay sa iyo ang lahat ng bagay. Mapang-asar na sabi ni Frank nang makita niyang tahimik lang si Jack. Kumunat ang noo ni Jack, at ibinaling niya ang madilim niyang mukha kay Frank, na nakakunot ang noo at nakatingin sa kanya ng may paghamak. Ngumisi si Jack, iniisip na baka iniisip nila na isa siyang matako. Magsasalita na sana siya nang pumutol si Heath, kalokohan. Bakit mo naman sasabihin yan kung wala naman palang sinasabi si Kuya Jack? Isa pa, sa unang tingin pa lang, alam ko na siya yung tipo na pinag-iisipan ang sitwasyon. Sigurado akong wala siyang anumang sama ng loob sa atin. Tama ba ako, Kuya Jack? Isinasaalang-alang mo ba ang pangkalahatang sitwasyon? Ibig sabihin ba noon ay ituturing akong hindi matuwid kung ang opinyon ko ay naiiba sa kanila? Nako, ang manipulador naman nitong si Heath, naisip ni Jack. Pagkatapos, tumawa siya ng mahina, at sinabing, hindi talaga ako ang tipo na isinasaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon. Medyo makatwiran naman ang pangkalahatang sitwasyon kaya ayos lang sa akin na sumang-ayon. Gayunpaman, nagtataka ako kung bakit mo naisip na hindi ako nasisiyahan sa mga pangunahing patakaran gayong wala naman akong sinabi o nagpakita ng anumang pagkadismaya sa aking mukha. Siyempre, ang huling pangungusap ay para kay Frank. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang leeg na parang titi na handang makipaglaban. Akala mo ba hindi ko nakita ang ekspresyon ng mukha mo ngayon lang? Ano ang palagay mo sa akin? Isang tanga. Dapat kang magpasalamat na handa kaming papasukin ang isang batang may likas na antas na tulad mo sa aming koponan. Hindi ako makapaniwala pagkatapos ng lahat ng iyon, naglakas loob ka pang tingnan ang lobo ng ganyan. Tulad ng ano, palalim ng palalim ang mga linya sa noo ni Jack.
Doon na niya napagdesisyonan na tuturuan niya ng leksyon si Frank at hindi niya bibigyan ng isang pagkakataon. Halatang halata sa mga mata mo na gusto mong angkinan ang lobong may 3 ulo para sa iyo. Gusto ko talagang malaman kung ano ang iniisip ng mga elder sa Dul Sovereign Pavilion. Bakit nila hahayaang makapasok ang isang batang nasa gitnang antas ng likas na antas na tulad mo kung ang kota ay limitado sa 20 tao? Maaari kayang napakalayo na ng bagsak ng Dul Sovereign Pavilion kaya kulang sila ng malakas na huling antas ng mga disipulong nasa likas na antas, kaya kinailangan nilang gumamit ng isang batang katulad mo para mabuo ang bilang. Humagalpak ng tawa si Frank nang may di maitagong paghamak matapos sabihin ang lahat ng iyon. Ito ang dayami na sumire sa isipan ng lahat. Humakbang si Jack at kinuha ang mga itim na punyal mula sa mustard seed spirit shape. Kumunat ang noo ni Heath at malungkot na tiningnan si Frank. Mabilis siyang lumapit dito at hinayla ang balikat nito. Tapos ka na ba? Hindi nagsalita si Brother Jack, kaya tumahimik ka na lang, ha? At hindi mo dapat husgahan ang iba batay sa kanilang antas ng cultivation. Dapat mong malaman na maaaring harmony ng mga master ang mga mas mataas sa kanilang antas. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2190. Kumunat ang noo ni Frank, at walang pakialam na sinabi, bawat isa sa atin dito sa Sacred Place for Resources ay isang dalubhasa. Kumunat ang noo ni Heath, at may sasabihin pa sana siya pero pinigilan siya ni Edric. Lumingon siya at sinabing, Kuya Frank, tumigil ka na dyan. Huwag mong kalimutan na isa tayong koponan at dapat tayong magtulungan. Mariin kong iminumungkahi na mag-iingat ka sa mga sasabihin mo mula ngayon dahil kung hindi, hindi kita tutulungan sa bagay na gusto mo. Ang huling pangungusap ni Edric ay puno ng mga nakatagong implikasyon. Natikom ni Frank ang kanyang mga labi at labag sa loob na yumuko, at sinabing, sige, Kuya Edric. Nakahinga ng maluwag si Edric nang makita ang pagsang-ayon ni Frank. Alam kong may malalim kang hinanakit laban sa Dul Sovereign Pavilion pero hindi mo dapat ibinubuhos iyon sa bawat disipulo ng Dul Sovereign Pavilion na nakikilala mo. Ang sama ng loob sa pagitan niya at ng Dul Sovereign Pavilion ang nagpapaliwanag kung bakit ganoon na lang ang naging insulto niya sa akin. Pero dapat sa sekta niya ito ilabas, hindi sa akin o sa ibang mga disipulo. Naisip ni Jack, itinala niya sa sarili na pagbayaran si Frank sa lahat ng sinabi niya noong mga nakaraang araw. Hindi nagtagal ay nagtungo sila sa silangan matapos magsabi si Heath ng ilang mga pabaya pang bagay. Ito ang kanilang unang pagkakataon sa Secret Place for Resources kaya hindi sila pamilyar sa kapaligiran. Ang tanging magagawa nila ay pumili ng direksyon at magpatuloy sa landas na iyon ng may pagtitiyaga. Mas malaki ang burol kaysa sa kanilang inaakala. Matapos maglakad ng 2 o 3 oras, hindi pa rin nila makita ang gilid. Nahaharangan ng mga pal-iko-likong burol ang halos lahat ng kanilang paningin. Para makasiguro, nagpasya silang maglakad sa halip na lumiod sa at napagod ng husto matapos maglakad ng napakatagal. Akala ni Jack ay wala lang iyon, pero nagsimulang magreklamo si Frank. Masyadong matagal ang paglalakad, at mukhang hindi tayo makakarating sa gilid anumang oras sa lalong madaling panahon. Dapat ay sumakay na lang tayo sa eroplano. Sumulyap si Heath kay Frank, at sinabing, hindi. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noong sinubukan nating sumakay ng eroplano? Oo. Inaamin kong nakakapagod maglakad, pero mas ligtas din dito. Kumunat ang noo ni Frank bilang pagsalungat, at mahinang sinabi, nabigla tayo kanina. Kailangan lang nating maging mas mapagmatsyag sa pagkakataong ito. Isa pa, hindi naman ganoon karami ang panganib na makakaharap natin. Malungkot na nakasimangot si Heath nang marinig iyon. Medyo naiinis na siya sa walang tigil nitong pagsasalita, pero nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang pagkadismaya matapos ipaalala sa sarili na magkakasama silang lahat sa sitwasyong ito, at kailangan nilang magtulungan sa harap ng panganib. Sumulyap si Edric kay Frank at tinapik ito sa balikat. Nangako ka sa akin na hindi ka magsasalita, ha? Ano ba yan dyan? Naaga ng lahat ang atensyon ng lahat dahil sa pagkagulat sa kanyang boses. Mabilis siyang humakbang pasulong, umakyat sa isang kalapit na talampas, at itinuro ang isang malayo. Ano iyon? Ito, parang isang higanteng halimaw. Umakyat ang lahat sa pinakamataas na bahagi ng burol. Pagtingin nila sa direksyon ng daliri ni Edric, nakita nila ang isang napakalaking halimaw na nakahandusay sa lupa sa layong mga 400 yarda mula sa kanila. Gayunpaman, napakalayo nila para matukoy kung anong uri ng halimaw na halimaw iyon. Tingnan natin. Nasa sabik na sabi ni Byron. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.